May nagsabi noon, ang hirap daw magparami ng pabo, ang hirap daw magpalaki nito. Itong sinubukan ko naman hindi naman ganun at marami nga rin benepisyo itong pag-aalaga namin ng pabo. Ang biling advantage, kumpara nga sa manok, itong mga pabo ay hindi sila madalas tumatakas dyan sa aming lambat. Madalas nga itong mga pabo din ay sama-sama lamang sila kapag sila ay pumasyal pababa doon sa may damuhan, magkasama silang lahat. Na ipakain natin sa kanila ay natural, nakukuha natin sa paligid, mais, yung darak, minsan naman ay darak at kangkong ay kay lakas nilang kumain. Parang fried chicken po yung pagkain nila. Parang yung chicken, nilagyan mo ng harina. Ito naman, mais na nilagyan natin darak. Medyo may katagalan na rin namin pag-aalagaan itong mga pabo ay meron din tayong natutunan sa kanila kung paano magparami. Isa rin sa naging problema namin dito sa mga pabo nung nasa kabila pa sila dati kung saan tenant kami doon. Itong area kasi natin ngayon, ito na yung lote na aming nabili. Kaya ko dito dati ng 10 pabo, ngayon ay naging 30 plus na sila. Laki at nangingitlog pa yung iba natin mga pabo. Ito nga, kahit hindi ako nagpapakain ng feed sa kanila, nakikisalo rin kumain doon sa mga baboy. Itong pagkain ng baboy, may feeds at darak kasi itong halo. Sa mga damo naman na kinakain nila, bumababa din sila doon sa bandang baba. Napakarami pa rin kasi mga damo dyan na parte nitong lambat natin. Yung kagandahan at mga paraan namin sa pag-aalaga nito mga pabo, at update ko rin kayo tungkol dito sa mga tinanim natin dating mga saging, yung mga prutas dito sa paligid ng lote. Tingnan natin, pakita ko sa inyo kung kumusta na nga ba rin. Ang hirap daw paramihin ng pabo, mahirap daw palakin. So para naman dito sa pag-aalaga namin, napapalaki naman natin sila. Nung sisiyo lang, medyo maselan din. Ang kuha natin, pinapakain natin ng sisiyo, chick booster. Tapos nandun lang sila sa loob, hindi sila pwedeng pagalain na natin dito nung maliliit pa lang. Kasi pag ganun hindi magaling mag-alaga yung inahin nila. Minsan pagka binigyan mong pagkain niya, yung inahing pabo, yan lang yung kakain. Hayaan niya lang yung sisiw niya, hindi tulad ng manok. So ang ginagawa natin, yung malaki na sila talaga after mga 2 to 3 months, saka natin pinapakawalan. Tapos nung pakawalan na sila dito, ayan na, kusa na sila, naghanap din ng mga dagdag pagkain nila. Kahit na mais, darak ang pinapakain ko, lumalaki naman sila. Tinitipid pa natin yan sila niyan. Lumalaki sila. Hindi lang sila tuloy-tuloy na nangingitlog. No, siguro maganda yung mga breeders nakahiwalay, pakainin mo nung pampaitlog na feeds. No, yung mga laying mash ganyan para mangitlog, tapos may kasamang lalaki, barako para fertile yung itlog nila. So pwede yung ganun para magparami. Kasi ito dati ganun ginawa ko yung mga inahin natin dito dati nilagay natin masampung 9 na piraso yon, tapos isang barako. Yun, nangitlog sila agad nung pinakain natin chick booster. Pero una yan, ikon muna natin, purgahin, tapos pinaliguan namin. No, tapos yun, hinayaan namin after ilang linggo lang, ngitlog agad yung mga inahing pabo. Kasi pinakain natin yung feeds na laying mash. Kahit anong brand yan. Kasi ako, kung anong available dun sa palengke, yun yung binibili ko na laying mash na feeds. Itlog sila noon, malakas mga itlog. Tapos yun yung dahilan kaya itong mga to anak na nila yan. Yan yung mga napaanak natin doon mula doon sa kanilang laying mash na binibigay natin sa kanila. Yan yung mga naitlog nila tapos napisa. Sila lang din po naglilimlim, malakas po maglimlim ang pabo. Minsan nga po kapag kinukuha mo yung sisiw tapos hindi pa tapos maglimlim, hayaan mo yung ibang itlog, nandyan pa rin yan sila. Basta ang ginagawa ko nga, pag mayroong isa nagalimlim tapos nakapiso na, nakapugad na, doon ko na sinasama yung ibang sisiw. Kung halimbawang naghahalo sila doon, yung iba nangingitlog kasi naghahalo yan so may naunang napipisa, hinahalo ko na yung pisa niyang sisiw doon sa ibang inahin na nasa loob naman ng kulungan. So ganun ginagawa natin, kaya may taga-alaga doon sa mga sisiw. Paggabi hindi ko na kailangan maglagay ng ilaw. Yung inahing pabo na yung nagalimlim paggabi, tinatanggap niya kahit na medyo bata pa yung sisiw, tinatanggap niya. Hindi tulad ng manok din, minsan tinutuka niya yung mga maliliit na sisiw. Itong pabo, maayos sila kasi parang sila, hindi nila kilala kung ano yung ilalagay mo. Minsan nga pagka sumabit yan, talagang sasabit. Hindi sila maganon kagaling tulad ng manok. Yun yung mga pabo. At saka dito, yan, isa pa nga sa advantage, yun nga, pagkalambat natin kahit mababa na ganyan, hindi sila tumatakas. Lumalabas lang sila kapag binuksan yung gate. Katulad dito, binuksan ko yung net, tsaka sila pumasok dito. Hindi tulad na manok, manok lilipad yan talaga, papunta dyan, hanggang palabas doon. No, pero itong pabo, ganun. Kaya plano ko nga dito, pwede nga rin magparami ng mga pabo lang dito. Yung manok, hiwalay natin yung mataas talaga yung net, para sa manok lang. Tapos itong pabo, kahit dito ganyan-ganyan lang, yan, naka-hagwire lang yan, tapos nilagyan natin ng mababang net.
walang problema. Yan. Sa awa ng Diyos naman, hindi naman sila nakakasakit kasi ang kalaban din natin dito sa pagpapabo, kapag tinamaan ng sakit. Dito naman hindi. Kailangan lang din yung inuman, meron silang tubig inuman. Kapag may napapansin akong manok may sakit, yung inuman nila, nilalagyan ko na agad ng gamot. Para hindi na sila tamaan pa. Parang bacterial flushing ginagawa natin. Ayan, yung mga manok natin iba Yung manok din, malakas din mangitlog. Mabilis din silang dumami. Kaya lang yun lang ang problema ko kasi may magtatayo na dyan ng business din nila. Baka mang-istorbo. So, hahanapan natin paraan na hindi tayo maka-istorbo din doon sa mga katabi natin. Dati kasi wala, open yan kahit na gumala dyan yung mga alaga natin, wala tayong problema. So, marami namang paraan din na pwede natin gawin. Pero wala na isda. Dito sa lote, and may nagtayo na rin housing dito yung katabi namin na lote. Magtatayo na rin sila dyan ng kanilang business kasi may business din silang kanila. So itong amin, ito po, update tayo. Ito yung baba, ito yung mga itik. Tapos yan nga po pala, naglagay tayong CCTV nakatutok sa baba para monitor natin. Makita natin pag bumaha dyan, kita ko sa camera kahit wala ako dito kasi connected po yan sa internet. So yung mga itik natin nandun sa baba. Maaga pa dito pero maaraw na Ayan, dito naman sa ating munting kamalig. So yung mga saging po dito, tingnan nyo po yung mga tinatanim ko dating saging. Bilis lang. Sa mga nakakita ng mga pagtatanim natin dati na saging, tingnan nyo po ang lalago ng mga saging, malapit na mamunga. Napakabilis lang. Yung dito lang medyo payat yung saging dito banda. So update tayo. Pakita ko sa inyo yung update dito sa lote. Yan. Tsaka marami pong bunga yung niyog Hello! Yung pabo. Musta? Yung mga pabo namin nandyan. Tapos yung niyog po tingnan nyo. Hitik ang bunga. Nung pagdating natin dito nung bago pa lang yung lote, yung kakabili pa lang, wala pa pong mga bunga yung mga niyog. Ngayon po ayan na. May makakain na tayong buko. Tapos dito, kumusta na? Update muna tayo. Hello? Yung dog ko malalaki na. So ikot ko kayo, pakita ko sa inyo yung mga update natin. Bukod sa pabo, dumadami yung pabo natin dito. Yung manok natin malalaki na. Ito mga dito na, ito na sisiw, dito na yung pinanganak ko. Meron na yata yung pwedeng pambenta or pang tinula. Marami na ano nyo? Yan lalaki na Ayan mga manok. Yan yung mga tamang-tama lang Huwag lang makita ng kuwan. Manguha ng manok. Ayan. Marami na mga pagbabago dito. Yung baboy natin. Tsaka yung mga tingnan, yung mga prutas na binili ko dati. Ito yung rambutan. Tapos yung baboy, nandoon yung baboy natin. Nilagay ko doon sa gilid banda na part. May mangustin din. Ang laki na ng mangustin. Yan nyo naman. Ito yung mga tinanim ko lang dati nung paglipat namin. Punong-puno tayo ng prutas. Pababa yan doon. May mga saging avocado yan. Nangyili ko rin ng part. Baboy. Musta? Yan yung baboy. Tapos yung mga saging natin malago na yung mga dahon. Dito lang payat yung mga ibang saging. Tapos yun, meron tayong langka. Ayan yung grafted na langka. Matamis daw na klase yan. Masarap daw na langka yan. Buhay na rin. Tapos dito, yung lansones. Yung saging din dito. Dati isang puno tinanim natin. Ngayon, ayan na yung kanyang mga anak. Mga saging. Isang puno lang yan dati nung tinanim. Ganun po talaga kapag meron tayong gawin, agad-agad. May nagbubunga yan. Ito, yung lansones. Laki na. Mga saging. Ito, pinalibutan ko po ng sako kasi may itong mga pabo natin, kinakain kasi nila ito. Itong mga maliliit niyan, kakausbong pa lang, kakainin nila. So, pinalibutan natin ng sako. May isa pang niyog dyan. Ito pa po, buko. Ayan, may mga buko na tayo.
Ayan o, buko. Sarap. Yan yung mga update natin ngayon. Ayan, lansones. Tabi-tabi po yung mga prutas. Kasi itong kahoy, magagamit natin to ulit pag nagtayo tayo ng housing pa. Mga housing ng mga alaga natin. Kasi plan ko dito, maglambat din ako ng mataas-taas siguro para yung mga manok dun lang. Kasi may mga katabi na. Paglipat na mga katabi natin, baka makaistorbo yung manok. Kasi itong pabo, okay lang, wala problema sa pabo. No, kasi hindi naman sila tumatakas dito. Kahit ganyan-ganyan lambat, hindi tumatakas yung pabo. Pag bukas lang yung gate, tsaka lang sila lumalabas. No, hindi tulad ng ito, hindi sila nagpipilit dyan. Kasi sama-sama yan sila, may malalaki na hindi naman nakakalabas dyan, hindi nagkakasya. So magkakasama lang yan sila lagi. Yun yung advantage naman sa pabo, di ako pinapahirapan itong manok. Ang medyo mahirap kasi takas sila, abot sila sa malalayo. Dito may namunga na rin tayo ditong pineapple. Ayan nyo po, pakita ko sa inyo yung mga pineapple natin ditong tanim. Yung kamote namin medyo na, paubos na yung kamote oh, kasi ang tagal na nito. Bayabas naman yung bagong tumubo dito, hinahayaan ko yung bayabas, paparamihin natin yung bayabas. Yung tanglad natin ang kapal na. Tapos mulberry, namumunga na rin oh, yung tinanim ko mulberry. Eto, pag may mga bata nga napapadpad dito, oh, pinag-iinitan na nila yung mga bunga. Yan oh. Oh, hinog ang mulberry. Masarap yan, matamis yan. Masustansya. Tapos yung pinya po, ito. Yan na. May bunga na. Tapos yung pinya natin. Ayan. Ito, kakausbong lang ng bunga. Oh. Bayabas. Tapos tinamnan ko dito ng bougainvillea. Kasi dito tamang-tama sa araw, yan yung bougainvillea nilagay ko dyan. So pagka lumaki yan, malakas yan mamulaklak dyan. Yan yung araw, matama. Ito pa oh. Yan, tapos yung sili natin, ang lakas pa rin mamunga. Tapos yung kubo natin, ayan na, ito pa rin. Ayan pa rin. Gamit na gamit pa rin namin. Tapos dito kami nagsasaing, nagluluto kami para pakain ng mga aso namin. Yung sili, marami pa rin bunga. Ito yung sili na kusang nabuhay dito. Ayan yung sili oh. Kusang namunga. Kusang tumubo dito yan. Langka, ito po, marami itong langka dito. Ito yung mga langka, buto na may tinanim ko nito. Pinuputulan ko lang. Yan, pinuputulan natin para dumami sanga. Yung talong, papatay na yung talong. Pero sabi nila pag tag-ulan daw, putulin lang. Yan nga, nagputol ako. Pero maganda daw yan, lagyan fertilizer para lumabong. Pag pinutol mo daw yan, tutubo ulit, tapos mamumunga daw ulit. So ito, pinapahinog lang natin yung mga bunga na para pwede pa itanim. Yan, tapos ito pa, langka oh. Langka, santol na bangkok. Meron tayo santol na bangkok. Ito, pinutol din natin para magsanga. Umusbong na yung sanga oh. Para mababa lang natin makuha na ng bunga pagka namunga na siya. Yan din, langka din. Yun, langka. Sunod-sunod, marami langka dito. Ito yung pinakamarami langka dito na part. Tapos talong natin, didilaw na, namumunga. Ayun, ito naman yung guyabano. May malaki na tayong guyabano. Siguro in 2 years from now, o 3 years, mamumunga na to. Tapos doon, langka din yan dyan. Mga langka, marami tayo. Hello. Ito yung mga manok natin na marami sisiw din. Ngayon, yun lang yan. Ito, linisin pa natin to. Kasi kinakalatin, may mga aso tayo. Yung mga plastic, kinakalat nila pag may yung pinaglalagyan ng ulam. May mga manok kami dito. Kasi yung manok na mahina, gumaling na. Hindi siya makakain ng maayos. Naagawan siya palagi. Yan yung manok namin na mahina. Pero pagaling na yan kasi malakas naman kumain. Ginagamot din namin yan. So ayan po no. So ayan po muna yung update natin dito sa aming munting lote na ginagawa nating farm sa ngayon. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.